Really? Nangyayari ito, Carlo, dahil sa'yo. Watch out. Hindi mo din alam ang kaya kong gawin. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-19 na kabanata. Miss Gigi daw, Carlo, nawawala po si Daisy. Umiiyak na wika ng katulong kina Carlo. Ano? Si Daisy nawawala? Carlo, ang anak natin. Kinakabahan na wika ni Gigi at nangibabaw na sa ina ang takot at pangamba. Na-check mo na ba yung ward o kaya nagtanong ka na sa nurse? Natarantang wika ni Carlo. Opo, pero hindi daw nila napansin. Umiiyak na sagot ng katulong. Halos himatayin naman si Gigi sa naging sagot ng katulong. Diyos ko, ang anak natin, Carlo. Umiiyak na wika ni Gigi at napahawak pa sa kanyang dibdib. We will find her. Paninigurado ni Carlo kay Gigi at hinawakan ng kamay ng babae. Sa totoo lamang ay lubos din ang kabang nararamdaman ni Carlo. Ngunit sa panahon na ito ay kailangan ni Carlo na maging matatag at ipakita kay Gigi na nariyan siya at nakaagapay. Napagdesisyon na ng dalawa na dumiretso sa admin ng hospital at tinignan ng CCTV footage ng ospital. Ano, nahanap niyo ba? Umiiyak na tanong ni Gigi sa mga gwardya, ngunit tahimik lamang ang mga ito. Naroon sila ngayon sa silid kung nasaan makikita ang footage ng CCTV at makikita ang mga taong palabas at papasok sa ospital. Teka, hinto mo. Wika ni Carlo at napansin ng isang nurse na bitbit ang isang bata at doon na namukhaan ni Gigi na ito ang kanyang anak. Si Daisy ang batang karga niya. Umiiyak na wika ni Gigi at napatakip na lamang ang kanyang muka dahil sa frustration na nararamdaman. Pakiramdam ni Gigi ay sasabog ang kanyang puso sa sobrang pag-aalala. Matapos nga malaman ang pagkakakilanlan ng taong kumuha kay Daisy, ay agad na hinanap ito at ipinakalat sa labas at loob ng ospital. Paano ang anak natin, Carlo? Si Daisy, baka anong gawin ng mga taong yan sa anak ko? Diyos ko, bakit pa ganito nangyayari? Hindi ko kakayanin kapag nawala siya. Carlo, baka mabaliw ako kapag nangyari yun. Patuloy pa din sa pag-iyak si Gigi habang binibitawan ng mga salitang iyon kay Carlo. Kahit ako ay natatakot din. Ngayon lang ako babawi sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sa puntong iyon, ay naluluha na din si Carlo dahil sa pangamba na baka'y hindi na makasama pa ang kanilang anak. Maya-maya sa kalagitnaan ng pag-uusap ni Carlo at Gigi ay dumating ang isang babae. Bit-bit ang umiiyak na si Daisy. Miss, anak niyo po ba ito? Nakita po kasi namin kanina ng asawa ko na umiiyak itong bata doon sa lalaking kasama niya. Kaya pinilit namin na kunin ang bata sa kanya dahil pakiramdam namin na hindi siya kaano-ano ng bata. Dadalhin na po sana namin sa pulis narinig po namin ang usapan ng mga ibang pasyente kaya pinuntahan na po namin kayo. Huwag na po kayo mag-alala. Yung lalaki po nahuli na ng mga gwardya at nasa presinto na po ngayon. Wika ng isang concerned citizen kina Gigi at iniabot si Daisy. Mama! Umiiyak na tawag ng bata kay Gigi at agad na nagyakapan ng mag-ina. Maraming salamat po sa inyo ng sobra. Sobrang saya ko po dahil kasama ko ng anak ko. Salamat po talaga. Malaking utang na loob ko po ito sa inyo. Umiiyak na wika ni Gigi at hindi na nga napigilan pa ang kanyang sarili at niyakap ang ginang na nagbalik sa kanya kay Daisy. Walang anuman. May anak din po kami kaya alam namin ang pakiramdam ng mawala ng isang anak. Do Carlo, salamat din po kasi hindi mo po kami pinabayaan noon ng anak ko. Kahit wala po kaming pera noon. Wika ng ginang at nagpasalamat pa kay Carlo. Bagamat hindi na naaalala ni Carlo ang ginang ay masaya ang doktor dahil natandaan ng dati niyang pasyente ang kabutihan na kanyang nagawa. Walang anuman po yun at maraming salamat din po sa kabutihan ninyo. Wika ni Carlo
at labis na nagpapasalamat sa ginang. Nag-usap pa sila ni Carlo at ng babae. Napag-alaman ni Gigi at Carlo na ooperahan ang anak ng ginang kaya bilang sukli ay sinagot na ni Gigi ang gastusin at babayaran sa operasyon. Samantalang si Carlo ay binigyan ng mga ito ng malaking halaga upang may panggastos. Matapos na makausap ang ginang ay hinarap ni na Carlo ang lalaking kumuha sa anak nilang si Daisy. "Sino nag-utos sa'yo? Sabihin mo!" Galit na tanong ni Gigi sa lalaki at sinampal pa ito. Nangangatog sa galit si Gigi nang makita ang taong muntik nang maglayo sa anak nila si Daisy mula sa kanila. Tahimik lamang ang lalaki at tinanggal ang mask na suot ito. "Wait! I know you! Ikaw yung lalaking nagpanggap bilang nurse at muntik magturo kay Gigi noon. Tell me, inutusan ka ba ni Bettina?" Diretsong wika ni Carlo, ngunit tumawa lamang ang lalaki. "Hindi ko siya kilala," wika ng lalaki. Ilang beses pa tinanong ito, ngunit wala talagang inamin. "Do Carlo, babalitaan po namin kayo patungkol dito. Mabuti po siguro magpahinga na kayo," wika ng isang pulis kay Carlo. At nagpasya nga sila ni Carlo na bumalik na muna sa ospital at kinabukasan ay nakalabas na ng ospital sina Carlo. "Sa wakas, makakauwi na din ako," matamis na sambit ni Gigi. "Ako siguro sa kondo muna ako, kakausapin ko si Bettina. I will fix everything para makabawi na ako sa inyo ng anak ko," wika ni Carlo at niyakap pa ang kanyang mag-ina. "Siguro nga mas maganda yon. Fix everything, lalo na sa asawa mong si Bettina. Kahit balik-balik ta rin mo ang mundo, siya pa din ang legal na asawa mo. Kahit may anak ka sa akin, kabit pa rin ako dahil kasal kayo. Pwede ka namang dumalaw sa amin ng anak mo. Lalo na't hindi pa ganon kagaling ang iyong opera. Kailangan mo pa ng mag-aalaga sa'yo," wika ni Gigi at matabis na ngumiti kay Carlo. "Salamat Gigi dahil binigyan mo ako ng second chance sa dami ng pagkakamali at kasalanan ko sa'yo. Pangako, hindi man 100% na matutupad ko pero gagawin ko ang makakaya ko para makabawi sa inyo ng anak ko. Siguro nabulag lang talaga ako sa sobrang pagmamahal ko noon kay Bettina at hindi ko na nakita pa ang tunay na tao na nagmamahal at nagpapahalaga sa akin. I'm sorry for everything, Gigi." Makabagbag damdamin na wika ni Carlo kay Gigi. Niyakap naman ni Gigi ang dating asawa at matamis na nagturan. "You deserve a second chance, Carlo. Alam kong hindi mo din ginusto ang nangyari. Sadyang nadala lang tayo sa takbo ng tadhana. At least natuto tayo sa pagkakamali natin sa buhay. Kaya kahit ano man ang naging kasalanan ng tao, hanggat may buhay ay may pag-asang magbago. Salamat din Carlo, dahil hindi mo kami iniwan sa gitna ng laban," wika ni Gigi, habang hawak-hawak ang kamay ni Carlo at muling nagyakapan. Tila ba isang masayang pamilya sina Carlo, ngunit hindi pa tapos ang lahat ng pagsubok, lalo na't nariyan pa rin si Bettina na kailangang harapin ni Carlo. Pag-uwi nga sa bahay nila Gigi ay nagpahinga ng mag-ina, samantalang si Carlo naman ay dumiretso sa tahanan nila ni Bettina. "Oh, ba't umuwi ka pa? Kamusta naman ang pakikipaglandian mo sa dating asawa at nagkabalikan na ba kayo? Oh, by the way, I heard na nawala ang anak ninyo. Buti nga sa inyo, karma nyo yun," bungad ni Bettina sa kararating lang na si Carlo. "Bettina, let's talk about this problem. I know hindi mo na ako mahal. Kung pera kung nais mo, ibibigay ko sa iyo kailangan mo. Huwag mo lang pakikialaman ng anak ko," wika ni Carlo at pilit na kinakalma ang kanyang sarili dahil nais ni Carlo na maayos na ang lahat. "Wow! Sino ka para sabihan ako ng kung ano ang dapat kong gawin? Pasalamat kayo dahil naibalik pa ang anak nyo. Sana nga hindi na lang nyo nakita. Sana namatay na lang ang anak ninyo." Pambabastos ni Bettina kay Carlo at binitawan ng babae ang salitang hindi inaasahan ni Carlo. Agad na nasaktan ni Carlo ang asawa at nasampal ito. "Hindi na kita kilala, Bettina.
Pumunta ako dito para makapag-usap sa'yo at umasang hihingi ka ng tawad. Pero ganito ang maririnig ko sa'yo? I don't know, Bettina. Huwag ko lang malaman na may kinalaman ka sa nangyari kay Daisy. You don't know me well. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Wika ni Carlo at may pagbabanta na sa mga salita nito. Really? Nangyayari ito dahil sa'yo, Carlo. Watch out, Carlo. Hindi mo din alam ang kaya kong gawin. Tumatawang wika ni Bettina. Napailing na lamang si Carlo at hindi na makapaniwala sa mga binibitawang salita ng kanyang asawa na para bang hindi na ito ang babaeng kanyang minahal at kinasama sa mahabang panahon. Matapos ang pag-uusap ni Carlo at Bettina ay agad na dumiretso si Carlo kay Gigi. Carlo, nakapag-usap na ba kayo ni Bettina? Tanong ni Gigi nang makarating si Carlo. Umupo naman sa sofa si Carlo at inabutan ito ng juice si Gigi. Yeah, we talk pero hindi ko siya nakausap ng matino. Ewan, hindi ko na siya kilala. Para bang ibang-iba na siya? Gigi, what if umuwi na lang tayo sa Amerika? Magpa-file ako ng divorce kay Bettina para matahimik na tayo at makaiwas na sa kanya. Nagbanta siya at natatakot ako na baka may gawin si Bettina na masama sa inyong dalawa ni Daisy. Wika ni Carlo at nagbigay ng isang suhestyon kay Gigi. Maybe that was the right thing to do pero paano kung kasuhan niya tayo? Takot na tanong ni Gigi kay Carlo. Hindi takot si Gigi na makulong, ngunit ang kanyang ikinatatakot ay mawala sa kanyang tabi ang anak na si Daisy. When we are there, mag-file agad ako sa kanya ng divorce so nothing to worry. Wika ni Carlo. At ilang araw na nga lang lumipas ay nagtungo na sa Amerika sina Carlo. Sana maging tahimik ng buhay natin dito sa Amerika. Wika ni Gigi nang makarating sila sa tahanan na ipinahanda ni Carlo. Magiging tahimik na tayo dito. Wika ni Carlo at niyakap ang kanyang mag-ina. Isang buong pamilya na sila Carlo at inaasam ang isang tahimik na buhay. Ilang araw matapos dumating sa Amerika ay inayos na ni Carlo ang divorce paper nila ni Bettina. Matapos asikasuhin ang divorce paper ay umuwi din agad si Carlo sa bahay nila Gigi. Pag-uwi sa tahanan ay sinalubong siya ng kanyang mag-ina na nakangiti. Kumain na kayo? Tanong ni Carlo habang buhat-buhat ang kanilang anak na si Daisy. Sabay na tayo! Malambing na wika ni Gigi kay Carlo at naghanda na nga si Gigi ng makakain. Ang bilis na ng proseso kanina. Maghihintay na lang tayo ng resulta. Wika ni Carlo at ngayon ay nakaupo na. Mabuti naman kung ganun. Sana nga maayos ang resulta at umayon sa atin. Natatakot ako na baka may gawin si Bettina laban sa atin. Wika ni Gigi na halatang pangamba sa boses. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kayong mag-alala, may awa ang Diyos. At mabuti siya, hindi niya tayo pababayaan. Wika ni Carlo at hinalikan pa ang kanyang anak. Natahimik naman si Gigi. Napangiti na lamang sa sobrang sayang nararamdaman sa puso ni Gigi. Dahil kahit madami man ang pagsubok na dumating sa buhay niya naging maayos din ito. Matapos ang isang linggo lamang na paghihintay nila Gigi, ay isang papel ang tumating sa bahay ni na Carlo. Hindi iyon inaasahan ng dalawa at talaga namang biglaan. Carlo, yung divorce result mo nandito na. Ano kaya resulta? Wika ni Gigi kay Carlo at excited na naghintay na tiningnan ang results ng divorce. Bubuksan ko na. Kabadong wika ni Carlo at parehong pigil hiningang tumingin sa resulta ng divorce paper ng dalawa. Nang mailabas ang resulta, para bang gulat na gulat ang dalawa. Kapwa sila napatingin sa isa't isa. At nagulat pa sa nakitang laman ng envelope at hindi makapaniwala. Ano kaya sa tingin niyo ang laman ng envelope? Please comment down below. Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.